Mga ka-MB, kilalanin naman natin ang isang dyslexia advocate na hindi nagpapahadlang ang kanyang kapansanan para maging inspirasyon sa iba. Kilalanin natin siya dito sa Usap Publiko. And kasama natin ngayon, walang iba kundi si Ma'am Emily San Pedro Malugdan, isang dyslexia advocate. Hello, good morning sa iyo, Ma'am. Good morning po. Maraming salamat po at na-invite po ako sa inyong show. Ay naku, wala pong problema. Kamusta po ang morning natin? Masayang-masaya. I'm glad na maaga akong nakarating dito. Yes. First time. First time mo dito? Yes O po. gawin nating second time bukas. Yes. Ma'am, bago po ang lahat, ipaliwanag nga po natin sa ating mga manonood kung ano nga ba ang dyslexia. Yes po, ang dyslexia around 19th century, na-coin po siya ng Germany na ito po ay difficulty. This is the difficulty. Lexia is somehow it's reading and language. So kaya ngayon po we want to spread dyslexia awareness sa ating community para magkaroon po tayo ng kaalaman. Kasi po kadalasan ng mga bata sasabihin lang natin, hindi ka marunong magbasa, bobo and all. So with this, tutulungan natin sila. So eto po yung kahirapan ng isang tao na ma-process sa brain niya yung mga letters or mga words na kanyang binabasa. So minsan nagkakamali, ganun Yes po ba? Kaya po ito ay tinatawag na neurodevelopment. Yan, yung proseso sa brain natin, kung paano niya tanggapin, yung mga salita, kung paano niya po yun i-blend, or tinatawag na phonological awareness. Pero ma'am, ano po yung nagtutulak sa inyo? Bakit nyo ginawa ito o sinimulan itong advokasiyang ito, ma'am? I think siguro 19 years old parang magkaroon lang ako ng college allowance. Nag-shooter po ako. So from then on, 40s na ako. Nakita ko yung mga bata noon kasi ang talino ng mga bata para lang hindi mawala sa honor roll. Ngayon po ang dami na natin gap. Nagkaroon tayo ng pandemic for 2 years and at the same time, yung mga gadgets. So iba na yung need ng mga bata. But then po, kung may dyslexia ka, innate na po to sa'yo. Kasi it's a brain development and somehow it runs in your genes. So basically po, ma'am, itong advokasiyang ito ay para sa mga kabataan. Yes po. Oo, bakit po? Dahil nga nasabi nyo na nag-tutor kayo before. Kaya sa mga bata kayo nag-focus. Yes po. Oh, very nice naman po. Ma'am, paano po nagsimula itong, meron kasi kayong grupo na Kairos Kids Center. Ano po, mula ito sa Kalinga. Yes po, from Paano po Kalinga. siya nag-umpisa sa Kalinga at paano naman po siya napadpad dito sa Baguio? Yes po, we came from Manila and then yung anak ko kasi na-rush ng dengue so natira kami sa Kalinga ng around 2018. So then po, nagkaroon ng pandemic, di ba po? But a month before, galing po kasi ako ng isang kid center that is part of the Compassion International. So nag-tutor po ako sa mga bata ng libre. Yan, sa mga hirap magbasa. And then, nag-storytelling din po ako. At sinasabi ng mga teacher po na, naku, ma'am, itong mga grade 6 namin, nakakalungkot ka-graduate sila na hindi pa rin magbasa. So, kaya po nagkaroon ng Kairos Kids Center. And yun din po, nag-storytelling ako, nagpa-puppetry. And dumating po siya dito sa Baguio around 2022. And, Ito lang. yes po, bago lang po. Kasi di ba po, meron yung half-ly lang na partially nag-open ng school and hindi pa talaga full blast. So, 2022 yun po, nagdire-diretso na. And then, nakipag-communicate po ako sa mga schools. Nag-try muna po ako mag-volunteer sa isang high school na yung anak po ay grade 7. So, di ba po, meron tayong parents meeting. Yes, at yung mga anak PTA, natin. oo. Yan. Academically, mukhang babagsak at hirap sa pagbabasa. So, nag-step up na po ako na, ma'am, gusto ko po mag-volunteer, tulungan ng ating mga estudyante. So, nagkaroon po kami tinatawag na Project Shine. Nang ibig sabihin po ay students having individual nurturing empowerment. So, kailangan talaga sang in-nurture sa pamagitan ng pagbabasa through small group. Kung nakita niyo po yung mga batang natuturuan ko. With the permission naman po ng mga teachers. And with that po, dahil nakita nilang effective siya, nakikipagmawa po ako sa mga schools. So, may mga 3 pong school sa amin, like
pwede po bang i-mention mga Sige school na lang ito? po, go. Ayan, Gibraltar Elementary School and Rizal National High School, Rizal Elementary and Rizal Liting. So may mga iba't ibang pangangailangan po sila. Pwedeng ang dyslexia ay pwedeng mag-promote ng reading, ng storytelling. And yun po, nakita ko po talaga mas in need sa mga high school. So ako rin po, every year, nag-volunteer po ako for learning camp. And yung isang learning camp ko talaga hindi ko makakalimutan, na doon ko po sila talagang nakita, na sila yung kailangan na i-refer for that matter sa ating SNED. Yun po, yung sa special education, para makatanggap po sila ng evaluation, ng assessment na galing sa ating special education center. Ma'am, matanong ko lang, no? Kasi ang gandang pakinggan nung Kairos. Ano pong ibig sabihin ng Kairos? Yung ang pangalan po ng anak ko ay Mac Lazarus Scale. So, yung Rus, yung dulo, yung K, yan, Kairos. I see. So, galing siya sa pangalan ng Junakis. Yes po. Siya rin po yung naging inspiration ko. Medyo sad story lang po kasi nung 5 days old po siya, nagkaroon po siya ng sepsis. So, possible na yung cognitive development niya ay naapektuhan. So, ako po ay isang mother. Ang anak ko po ay may disability. I'm also a president of Gibraltar Person with Disability as a president to represent my son. Na diagnosed po siya ng ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So, that's why po minsan it's a combination na ADHD ka at the same time dyslexic ka na hindi makabasa. Opo, Pero ano po yung misconception usually sa dyslexia? Sa dyslexia po kasi ang tingin nila, it's a visual problem. Pero hindi po, nakakabasa po sila. It's just the wiring of their brain. Yung pagpaprocess po nila ng mga letters, ng mga words. Yan po, kaya kailangan, they need intervention and strategy. Ma'am, gusto ko lang din po tanungin, paano mo po na-identify or na-differentiate yung may dyslexia dun sa hindi pa nakakabasa? Okay, so yung regular natin, may tinatawag tayong age level na dapat at this age makakabasa nila sila. So minsan ako, like yung anak ko po, 2 years delayed. Hindi niya pa ma-pronounce yung complete alphabet at the same time yung sound. Minsan po kasi yung sa spelling na lang, kunyari, cat, C-A-T. Pero pag binasa po natin yun ng sound, k-a-t. O, di ba? Nagkakamali na ako. Akala natin yung C ay C lang yung pronunciation niya, pwede rin k. So with that matter, kailangan natin ng sounding para yun yung malapit sa reading. Yan po. So parang ang basa na po nila sat, parang ganon. Yung cat po, k. Yung sat, yun po. Nagiging sat na. Yes po. Imbis na ganon. cat. Yes po. Kasi ang napaprocess lang ng brain nila is C, yung letter na S, kaya sat. True po. Okay. Ma'am, ano pa po yung iba natin mga struggles dito sa advocacy natin ng dyslexia sa community po? Hindi lang dito sa Baguio, pero kung saan po kayo nag-start? Yes po, minsan po sa mga parents din po, hirap po silang matanggap na may ganitong kondisyon. Pero the moment na in-accept mo po yung kondisyon ng anak mo, mas makakatanggap po sila ng help. Kaya, i-mention ko po yung ating PDAO, yung Person with Disability Affairs Office, headed by Dr. Sambel Aquino. So, mas makakatulong po ito kung ito po ay siya ay ma-diagnose na may learning disabilities siya. And gayon din po sa ating barangay, sa amin sa Gibraltar. Blessed po ako na very open po sila sa mga ganitong advocacy. Like sa social services namin, si Kagawad Grace Mayo, si Kap Nemensio Wag. So, yung mga ganito pong mga officials natin, makakatulong po. And that is good to spread awareness sa buong community po natin. Opo, ma'am. Kanina po nasabi niyo, ma'am, na nahihirapan pa rin mga parents na ang tawag dito, tanggapin yung ganun yung kalagayan ng anak nila. Paano mo sila nagko-convince, ma'am, na turuan ko yung anak mo para kahit papano, matulungan ko sila? Yes po, hindi ko naman sasabihin sa kanila, uy, dyslexic yung anak mo. I think, your son needs help through reading. Siguro we could spend more time sa school na magkaroon ng tutorial for reading, and we will ask the teacher. Tayo po ay mag-collaborate. So, ganun po yung ginagawa ng isang school sa akin na kinakausap ko po yung mother with the teacher and the head principal na alam po natin yung ginagawa natin para hindi naman po tayo mag-break ng mga data policy and all.
Ma'am, matanong ko lang, may alam po ba kayo kung ilan po ang percentage ng mga kabataan dito sa lugar natin na may dyslexia? So far, hindi ko po talaga kabisado. And pero yung area ninyo po na pinagtuturuan? Sa area namin, siguro I would say mga 15 to 20 students. Ay, ang meron ng dyslexia. Ganun po ba? Ma'am, since meron na nga mga 15 to 20, ano pa po yung mga programs na ino-offer naman ng Kairos Kids Center para sa mga kids nga na may dyslexia? Balikan ko lang yung nasabi ko kanina kasi wala po talagang nagsasabing siya ay diagnosed with dyslexia. Sometimes it's a combination of intellectual disability. So probably would say na may manifestation ng dyslexia. So ang Kairos Kids Center po, to be honest, wala po talaga siyang center. Kasi nag-start po kami sa Kalinga. Yung house po namin medyo may okay na space, malaking space. Sa Kalinga po, alam niyo po yung Kaelco, yung ating electric, yan po. Sumama po ako doon, nakiupo po ako sa mga parents at in-invite ko sila for this matter na magkaroon ng Kairos Kids Centers. That was February 10, 2020. So from then, dahil nga po nagkaroon ng pandemic, hindi natuloy. For a year, nakastock po tayo sa bahay. So ang ino-offer po ngayon ng Kairos Kids Center dito sa Baguio, pumupunta po ako sa mga schools, nakikipag-usap po ako sa mga principals para po makipag-partner sa kanila. And yun po, ibinibigay ko po yung service ko. Ako po ay mahilig sa mga laruan. Yun po yung ginagamit ko para sa multi-sensory nila sa pag-approach ng kanilang pagtuturo. Kasi hindi po yung parang pen and pencil or pen and paper, na ganun po. Kailangan very interactive po siya. Nahahawakan, nakikita, naamoy. Mas madali. Yes po. Gumagana ang lahat ng senses. Pati yung sixth sense. Yes. Magugulat ka na lang, natakbo na yung mga bata. Bakit? May nakatayo po dun sa gilid ng kwarto. Totoo yun. Pero ma'am, ano yung pinaka maanong age na natulungan nyo, ma'am? I think, nung nagturo ako, 15. And now, he's 21. So, okay na. Okay naman. Yes po. Kasi, to be honest, hirap kasi silang mag-college. Pero, the government, the DepEd naman, is giving their chance na ma-reach nila yung senior high nila. Ma'am, paano nyo po nakikita yung epekto nitong advokasya ninyo sa mga natutulungan yung mga bata? Ay, malaking bagay. Kasi, di ba, when it comes to employment, at least sabihin mo na agad that you have this difficulty. With that, malalaman, makakapag-adjust din yung papasukan mong trabaho, yung company. And then somehow, they can extend help for you na ma-assist ka. Maganda, no? Nakakatuwa. Para sa mga kabataan talaga ito. Pero feeling ko talaga sino kaya ma'am ang pwedeng lalapitan kapag feeling mo, may something ka na sa pagbabasa? Kunwari ako po, I'm 22 years old na pero there are times na kapag kahit alam ko na yung binabasa ko, hindi siya yun yung napaprocess ng utak ko. Tapos iba po yung nasasabi niya. Yes. So meron naman po tayong mga psychologist or mga pagsabata po, developmental doctor. Pero with that, makakatulong sila. Pwedeng you undergo a test like psychological test, like kunyari reading and spelling. And with that matter, malalaman mo po kung talagang maybe late diagnose lang na yung pagiging dyslexic. Tama. At saka dapat hindi natin ikahiya din yun. Yes. Kailangan dapat we need to be open about this. Kasi if you know that you are having difficulty in learning, like especially reading, kailangan dapat you have to acknowledge it and then you have to seek for medical attention din talaga para matulungan ka. Diba, ma'am? Hindi naman dapat ikahiya yan eh. Ma'am, ano po yung long-term goal po ninyo for Kairos Kids Center? Yes, ang long-term goal ko talaga ay magkaroon tayo ng mga expertise, dyslexia expertise or doctor na siyang magdadiagnose specifically for this learning disabilities. Kasi so far sa ngayon, wala pa po tayong specific na person with that matter. That's why ini-spread ko po, kayo din po ng mga parent ay pwede po kayong maging advocate with that matter. Malay nyo po, maingganyo natin ng mga educator na mag-advance pa through dyslexia. Yun po. Last question, ma'am. Ano naman po yung mensahe natin sa mga magulang at pati po sa ibang mga kabataan na feeling nila may ganito na silang karamdaman, ngunit natatakot po silang mag-seek po ng medical help?
Yes po, dapat po wag natin kahiya kung ano po yung ating kondisyon. Kasi po, the more na kinakaya natin, tumatagal po yung pagkakataon na matulungan tayo. So ngayon pa lang po, kung halimbawa ako din, late ko nang nalaman o yung anak ko, dapat maging brave din tayo, be bold, mag-stand up tayo na we need help. I need someone to help me. At ma'am, sino pong nais yung batiin ngayong umaga? Go po. Yan, maraming salamat po sa Barangay Gibraltar. Salamat po sa pagsuporta sa Person with Disability, ang aming Play and Learn. Thank you po sa aming kagawad Grace Mayos. Maraming salamat din po sa lahat ng mga principal na tumanggap sa akin para sa Kairos Kids Center through storytelling at sa mga reading program po. Maraming salamat, Kapitan Nemencio Wag. And thank you po sa privilege na ako po ay makasama sa inyong program. Ayan. Maraming salamat po. Once again, Ma'am Emily San Pedro Malukdan, isang advocate for dyslexia.